Kaya kung ayusin ang makina na iyan, kung magagawa mong ayusin yan, pakakasalan kita. Ang desperadong sigaw ni Emily Johnson ay umalingaw-ngaw sa buong conference room. Mula sa pasilyo, maririnig ang mahinang tawanan ng mga ehekutibo. Isang hamak na tagapag-ayos? Kalokohan. Ito ang sandaling magpapasya sa kapalaran ng Johnson Technologies. Ang kanilang $10 milyong na battery cooling system ay tuluyan ng bumigay dahil sa sobrang init. Isang $200 milyong na kontrata sa mga Aleman na mamumuhunan ang nakataya at magaganap sa loob lamang ng 2 oras. Nanlalamig ang mga daliri ni Emily. Ang proyektong 3 taon niyang pinaghirapan ay parang guguho sa isang iglap. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may itinatagong pagkatao ang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance. 1 taon na ang nakalipas noong tagsibol ng 2023 sa punong tanggapan ng BMW sa Munich, Germany, si Jose Joey Reyes ay isang matagumpay na inhinyero. Ngunit nang masuri ang kanyang ina na may stage 2 lung cancer, iniwan niya ang lahat para bumalik sa Amerika. Dahil sa problemang pinansyal at sa pangangailangan para sa pagpapagamot ng ina, ang tanging trabahong madali niyang makuha ay bilang isang tagapag-ayos. Ang kanyang maningning na karera sa BMW ay natapos na. Isang bagong simula ang kinakailangan. At doon, nagsimula siyang magtrabaho sa Johnson Technologies nang walang sinumang nakakaalam sa kanyang tunay na pagkatao. 24 oras bago ang insidente, 5:00 ng umaga, tumunog ang alarma sa cellphone ni Joey Reyes. Madilim pa sa loob ng kanyang maliit na studio apartment. Sa labas ng bintana, makapal ang hamog ng umaga sa Los Angeles. Bumangon si Joey mula sa kama at inikot-ikot ang kanyang leeg. Naninigas ang kanyang mga balikat. Pagod ang itsura ni Joey nang humarap siya sa salamin sa banyo. Ang 29 taong gulang na lalaki sa salamin ay malayong malayo sa kanyang itsura sa Germany 1 taon na ang nakalipas. Dati, nakasuot siya ng mamahaling suit na may ekspresyong puno ng kumpiyansa. Ngayon, malalim ang bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Heto na naman ang isang araw, mahinang bulong ni Joey. Malamig ang hawak niyang pang-ahit. Sa salamin, natanaw niya ang kanyang mga sertipiko ng karangalan na nakasabit sa dingding. Matagal na niyang itinago ang mga iyon sa isang kahon, ngunit kamakailan lamang ay muli niyang isinabit. Minsan, kailangan niyang paalalahanan ang sarili kung sino siya dati. 6:00 ng umaga, dumating si Joey sa harap ng Johnson Technologies. Ang 12 balapag na gusaling salamin ay madilim pa, maliban sa iilang bintana. Kakaunti pa lamang ang mga sasakyan sa paradahan. Pumasok si Joey sa likurang pintuan, hindi sa pangunahing pasukan ng mga empleyado. Ito ang daanang ginagamit lamang ng mga tauhan ng facility management. Sa basement 1, sa silid ng facility management, nagpalit siya ng kanyang uniforme. Isang navy blue na uniforme na may name tag na Joey Reyes. Pakiramdam niya ay naging ibang tao siya nang tumingin sa salamin. 1 taon na ang nakalipas, may isip kaya niya ang ganitong itsura, dala ang kanyang toolbox, sumakay siya sa elevator. Habang paakyat sa 12 palapag, inisa-isa niya sa kanyang isip ang mga gagawin sa araw na iyon, inspeksyon ng air conditioning, pagsusuri sa mga pasilidad ng banyo, pag-check sa kalinisan ng bawat palapag. Mga simpleng gawain, ngunit tapat na ginagampanan ni Joey ang kanyang trabaho. 8:00 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga ehekutibo. Pagbukas ng pinto ng elevator, lumitaw si Michael Thompson, ang 35 taong gulang na technical director na may taas na 6'1" at maayos na blonde na buhok, ay laging nakasuot ng mamahaling suit. Sa tabi ni Michael ay si Emily Johnson. Sa edad na 20 namana niya ang matalas na tingin ng kanyang ama, ang CEO, ngunit kapansin-pansin ang distansya niya kay Michael. Emily, kumusta kung mag-dinner tayo mamaya sa bagong bukas na French restaurant? Balita ko, Michelin 2-star chef ang nandoon, puno ng kumpiyansang sabi ni Michael. Ngunit malamig ang tugon ni Emily. Paumanhin, Michael. Abala ako sa paghahanda para sa presentasyon ngayon. Nasa isang sulok ng pasilyo si Joey, nag-iinspeksyon ng aircon, ngunit narinig niya ang kanilang pag-uusap. Hindi niya pinalampas ang bahagyang inis sa mukha ni Michael. Sa loob ng 1 taon, hindi na mabilang ang mga pagkakataong nakita niya ang ganitong eksena. Napansin ni Michael si Joey.
Gaya ng dati, ang tingin niya ay puno ng pagwawalang bahala. Hoy, bakit ang init dito? Hindi ba gumagana ng maayos ang aircon? May halong inis sa boses ni Michael. Tumingin si Joey at magalang na sumagot. Kasalukuyan ko pong tinitingnan, sir. Aayusin ko po ang temperatura. Bilisan mo. Alam mo namang darating ang mga Aleman na mamumuhunan ngayon, sabi ni Michael, na para bang isang makina ang kausap. Hindi man lang siya tumingin sa mata ni Joey. Bahagyang kumunot ang noo ni Emily na tila hindi komportable sa ugali ni Michael, ngunit wala siyang sinabi. Isang komplikadong damdamin ang namuo sa dibdib ni Joey. Isang taon lang ang nakalipas sa Germany, kapantay niya sanang makikipag-usap sa mga taong tulad ni Michael tungkol sa teknolohiya. Ngunit ngayon, kailangan niyang magtiis. Hindi niya maaaring mawala ang trabahong ito para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Pumunta si Emily sa kanyang opisina sa ika-9 na palapag. Kahit na marketing director ang kanyang posisyon, mabigat sa kanya ang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Palagi siyang tinitingnan bilang anak ng chairman. Sa kanyang mesa, nagpatong-patong ang mga dokumento para sa presentasyon, isang $200 milyong na kontrata sa pamumuhunan mula sa Germany. Ito ang pinakamalaking transaksyon sa kasaysayan ng kumpanya. Kung magtatagumpay, ang Johnson Technologies ay magiging isang pandaigdigang korporasyon. Muling sinuri ni Emily ang mga materyales. Ang makabagong teknolohiya ng battery cooling system, mga plano sa produksyon, lahat ay tila perpekto. Ngunit dahil sa kanyang pagiging metikulosa, kailangan niyang suriin ito ng paulit-ulit. Sana maging maayos ang lahat, mahinang bulong ni Emily. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ito ang mahalagang pagkakataon para patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang ama. Oras ng tanghalian, naglilinis si Joey malapit sa Technical Research Lab sa ika-12 palapag. Sa likod ng salaming pinto, nakita niya ang makabagong battery cooling system, ang mga komplikadong tubo at sensor, ang sistemang nagpapalipat-lipat ng cooling liquid. Sa mata ni Joey, detalyado niyang nakikita ang lahat. Hindi mahusay ang pagkakalagay ng heat exchanger na iyon. Mababawasan ng mga 20% ang cooling efficiency. Agad na pumasok sa isip ni Joey ang solusyon. Ito ay dahil sa kanyang 3 taong karanasan sa pananaliksik sa battery cooling technology sa Germany. Ngunit hindi siya nagsalita. Sino nga ba ang makikinig sa isang hamak na tagapag-ayos? Sa loob ng lab, nag-uusap ng seryoso ang mga tekniko. Madilim ang kanilang mga mukha, tila may problema. Nagpatuloy sa paglilinis si Joey habang nakikinig. Patuloy na tumataas ang temperatura. Sinubukan na nating iset sa maximum ang cooling fan pero walang gaanong epekto. Kung hindi natin ito malulutas bago bukas, malaking problema ito. Samantala, sa kanyang opisina, pinagmamasdan ni Michael si Emily. Sa likod ng salaming pader, may pagnanasa sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ito. Ngunit higit pa roon ang kanyang hangad. Ang pagpapakasal kay Emily ay nangangahulugang pagiging tagapagmana ng Johnson Technologies. Ang ama ni Michael ay nagpatakbo ng isang maliit na pagawaan, ngunit nalugi ito ilang taon na ang nakalipas. Dahil dito, si Michael ay may matinding pagnanasa sa pera. May kakayahan siya, ngunit walang background. Para sa kanya, si Emily ang kanyang pagkakataon para sa isang malaking pagbabago sa buhay. Kung magtatagumpay lang ang presentasyon ngayon, tiyak na titingnan ako ni Emily sa ibang paraan, naisip ni Michael habang nagkakalkula. Kung maisasara ang $00 milyong na kontrata, malaki rin ang kanyang bonus, at gamit iyon, mas agresibo niyang mapopormahan si Emily. 6:00 ng gabi, halos lahat ng empleyado ay umuwi na. Ngunit si Emily ay nasa opisina pa rin. Napakahalaga ng presentasyon kinabukasan. Malamig na ang kanyang hapunan sa mesa, at naninigas na ang kanyang mga balikat. Nag-iikot si Joey para sa huling paglilinis. Nakita niya ang ilaw na nagmumula sa opisina ni Emily. Sa likod ng salaming pinto, nakita niya itong nakayuko. Napakasipag niya. Bulong ni Joey sa sarili. May kirot sa isang sulok ng kanyang puso. 1 taon na ang nakalipas, ganoon din siya, kasigasig sa trabaho. Naalala niya ang mga araw sa Germany kung saan magdamag siyang nag-aaral, ngunit ibang mundo na ngayon. Tahimik na dumaan si Joey sa pasilyo. Hindi pa nila alam noon na magbabago ang lahat kinabukasan.
11 ng gabi, tahimik ang research lab. Ngunit sa loob ng battery cooling system, isang hindi nakikitang problema ang unti-unting lumalaki. Isang maliit na depekto sa heat exchanger, isang hindi balanseng sirkulasyon ng cooling liquid. Sa paglipas ng panahon, bumibigat ang stress sa sistema. Sa screen ng monitor, dahan-dahang tumataas ang graph ng temperatura. Hindi pa ito umabot sa warning level, ngunit pagsapit ng umaga, magbabago ang lahat. Ang $200 milyong na kontrata, ang kapalaran ng kumpanya, at ang nakatagong talento ng isang tao ay malapit ng mabunyag. Taglagas ng 2022, Munich, Germany. Ang punong tanggapan ng BMW sa Munich ay sentro ng revolusyon ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa ika-15 palapag ng gusali ng pananaliksik, si Joey Reyes ay may sariling laboratorio. Ang malawak na espasyo na may sukat na 95 metro kwadrado ay puno ng mga makabagong kagamitan, isang advanced na thermodynamics simulator, isang 3D printer, at iba't ibang mga pansukat na aparato. Sa mesa ni Joey, nakadisplay ang tropeo ng Young Innovator Award mula sa German Association of Automotive Engineers, isang parangal na natanggap niya sa edad na 28. Tinawag siya ng kanyang mga kasamahan na cooling genius. Ang battery cooling technology na kanyang binuo ay itinuturing na pinakamahusay sa industriya. Dahil sa sistema mo, ang buhay ng baterya ay tumaas ng 60%. Masiglang sabi ng kanyang alemang kasamahan na si Hans. Ang screen ng monitor na nagpapakita ng mga resulta ng pagsubok ay nagpakita ng mga kamanghamanghang numero, higit na mahusay kaysa sa mga umiiral na cooling system. Puno ng pagmamalaki ang dibdib ni Joey. Ito ang bunga ng 3 taon ng walang humpay na pananaliksik, araw at gabi. Naramdaman niya ang kislap sa kanyang mga daliri. Gamit ang teknolohiyang ito, kaya niyang baguhin ng tuluyan ang merkado ng dekuryenteng sasakyan. Ang apartment ni Joey ay nasa isang marangyang lugar sa sentro ng Munich. Mataas ang kisame, maluwag ang sala, may modernong kusina, at isang balkonaheng tanaw ang Alps, isang pangarap na lugar. Ang kanyang sahod ay €8,500 bawat buwan. Mayroon din siyang BMW na ibinigay ng kumpanya at sapat na pera para magbakasyon sa Italia at Espanya tuwing tag-araw. Tuwing Sabado at Linggo, kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa mga beer hall sa lungsod, umiinom ng tradisyonal na Aleman na Weissbier habang masiglang nagtatalakayan tungkol sa teknolohiya ng sasakyan. Araw-araw, humusay ang kanyang pagsasalita ng Aleman at naging natural ang kanyang pakikisalamuha sa mga lokal. Joey, para ka ng tunay na Aleman, biro ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagiging tumpak at metikuloso ay akmang-akma sa kultura ng Aleman. Tuwing Linggo ng gabi, nakikipag-video call si Joey sa kanyang ina. Dahil sa pagkakaiba ng oras, umaga pa lamang sa Los Angeles. Palaging masaya ang itsura ng kanyang ina, ngunit nararamdaman ni Joey ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Joey, anak, kumusta ang panahon diyan? Laging puno ng init ang boses ng kanyang ina. Ngunit alam ni Joey kung gaano kahirap ang mamuhay ng mag-isa. Nay, sa susunod na taon, ipapapunta kita dito sa Germany. Napakaganda ng tanawin dito, pangako ni Joey. Umiling ang kanyang ina. Ayos lang, anak. Ang makita kang nagtatagumpay ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Sa screen, tila mas payat ang kanyang ina kumpara noong 1 taon, ngunit inakala ni Joey na ito ay dahil lamang sa pagtanda. Hindi niya kailanman inisip na may malubha itong karamdaman. Marzo Dasambida, 2023, Biyernes, 8 ng gabi. Nasa laboratorio si Joey, sinusubok ang isang bagong cooling algorithm. Tahimik ang gabi sa Munich, at iilan na lamang ang tao sa gusali ng pananaliksik. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang lumitaw ang pangalang nanay sa screen, biglang kumabog ng mabilis ang puso ni Joey. Hindi ugali ng kanyang ina na tumawag ng una. Palagi si Joey ang unang nangungumusta, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. May masama siyang kutob. Hello, Nay? Joey, anak. Nagpatingin ako sa doktor. Iba ang boses ng kanyang ina. Nanginginig ito. Natuyo ang lalamunan ni Joey. Bakit po? May sakit po ba kayo? May stage 2 lung cancer ako. Kailangan kong sumailalim sa chemotherapy at radiation therapy. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Joey.
Tila tumigil ang lahat ng tunog sa laboratorio, ang ingay ng fan ng computer, ang mga yabag sa pasilyo, maging ang sarili niyang paghinga lahat ay nawala. Halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa silya. Parang nablangko ang kanyang isip. Nay, ano pong ibig sabihin yan? Nanginginig ang boses ni Joey. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang lahat ng tagumpay na kanyang pinaghirapan sa loob ng 3 taon ay tila nawalan ng saysay. Sabi ng doktor, may pag-asa pa kung maaga itong magagamot, pero mahihirapan akong mag-isa. Sa mga salitang iyon ng kanyang ina, nadurog ang puso ni Joey. Sa stage 2 lung cancer, ang tsansa ng paggaling ay nasa 50%, may pag-asa, ngunit hindi ito magiging madali. Pagkatapos ng tawag, isinubsob ni Joey ang kanyang mukha sa mesa. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay bumalik na parang alon. Matapos mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente, mag-isang pinalaki ng kanyang ina si Joey. Nagtrabaho siya sa isang restaurant sa araw at naglinis ng mga gusali sa gabi para lang mapag-aral siya. Joey, anak, mag-aral kang mabuti para maging isang marangal na tao ka, sabi ng kanyang ina noong high school siya at nagrereklamong ayaw ng mag-aral. Magaspang ang mga kamay ng kanyang ina dahil sa sabon, ngunit malinaw pa sa kanyang alaala ang paghaplos nito sa kanyang ulo. Noong kolehiyo, kinulang siya sa pampaaral at pinag-isipang huminto. Ngunit umutang ang kanyang ina sa bangko para lang makapagtapos siya. Huwag kang mag-alala anak, mag-aral ka lang ng mabuti, palaging sinasabi ng kanyang ina, itinatago ang sariling sakripisyo. Hindi nakatulog si Joey ng gabing iyon, nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, malalim ang iniisip. Sa labas ng bintana, maganda ang tanawin ng gabi sa Munich, ngunit wala itong saysay sa kanyang mga mata. Dalawang pagpipilian ang umiikot sa kanyang isip. Ipagpatuloy ang kanyang matagumpay na karera sa BMW o bumalik sa tabi ng kanyang ina. Ang isa ay kumakatawan sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagkilala ng mga kasamahan, mataas na sahod, isang maliwanag na hinaharap. Ngunit sa kabilang panig, naroon ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang paggamot sa stage 2 lung cancer ay aabutin ng hindi bababa sa 1 taon. Ang mga side effect ng chemotherapy ay magpapahirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay at kakailanganin niya ng tulong. Para sa isang inang mag-isang namumuhay, ito ay magiging isang napakahirap na panahon. 5:00 ng umaga, nakapagpasya na siya. Masakit sa dibdib, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan kong umuwi. May mga luhang namumuo sa mga mata ni Joey habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang silid tulugan. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon ay may matatag na determinasyon. Isinakripisyo ng kanyang ina ang buong buhay nito para sa kanya. Ngayon, siya naman ang magsasakripisyo para sa kanyang ina. Nang umagang iyon, humiling si Joey ng isang pulong sa kanyang department head. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan, kabilang si Hans. Joey, aalis ka na ba talaga? Isang napakagandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo dito, sabi ni Dr. Miller, ang kanyang pinuno. Tumango si Joey. Parang may bumara sa kanyang lalamunan at hirap siyang magsalita. Pamilya po ang prioridad ko, sa wakas ay nasabi niya. Malungkot na tinapik ni Dr. Miller ang kanyang balikat. Huling araw ng Marso, huling araw ni Joey sa trabaho. Naghanda ang kanyang mga kasamahan ng isang maliit na despedida sa kanilang paboritong beer hall. Joey, kung gusto mong bumalik, tawagan mo lang kami. Laging bukas ang pinto para sa iyo, taos-pusong sabi ni Hans. Tumango ang iba pa niyang kasamahan. Kinikilala nila ang kanyang husay. Ngunit alam ni Joey na kapag umalis siya, mahirap nang makabalik. Mabilis magbago ang industriya ng sasakyan. Kahit 2 taon ka lang mawala, mahirap nang humabol sa mga bagong teknolohiya. Salamat, Hans. Maraming salamat sa lahat. Namasa ang mga mata ni Joey. Hindi niya inakalang ganito kasakit ang magpaalam sa mga kasamahang nakasama niya sa loob ng 3 taon. Abril 5, sumakay si Joey sa eroplano mula Munich papuntang Los Angeles. Mula sa bintana, unti-unting lumalayo ang Alemanya. Ang mga alaala ng nakaraang 3 taon ay sabay-sabay na bumalik. Hawak niya ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang huling pag-uusap nila ng kanyang ina. Anak, pasensya ka na. Parang sinisira ko ang buhay mo. Puno ng pagsisisi ang boses ng kanyang ina,
Ngunit walang ganoong isipin si Joey. Ang pagkakasakit ng kanyang ina ay hindi kasalanan ng sinuman. Habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng karagatang Atlantiko, pinatatag ni Joey ang kanyang loob. Tapos na ang kanyang marangyang buhay sa Germany, ngunit isang bagong simula ang naghihintay. Kung mapapagaling niya ang kanyang ina at makakabangon silang muli, sapat na iyon. Hindi niya lang alam noon na pagkalipas ng isang taon, magsusuot siya ng uniforme ng isang tagapag-ayos at sa prosesong iyon, matatagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Lunes, Marso 18, 2024, 7 ng umaga. Isang di pangkaraniwang tensyon ang bumalot sa punong tanggapan ng Johnson Technologies. Sa lobby, magkatabing nakadisplay ang mga watawat ng Alemanya at Estados Unidos. Maging ang mga security guard ay mas alerto kaysa dati. Alas 6 pa lang ng umaga, nasa kumpanya na si Emily para sa huling pagsusuri, nakasuot ng itim na suit at nakatali ang buhok, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ito ang huling pagsubok para sa proyektong 3 taon niyang pinaghandaan. Sana maging maayos ang araw na ito, mahinang bulong ni Emily. Puno ng pananabik ang kanyang boses. Ito ang pagkakataon niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa kanyang ama at itaas ang kumpanya sa pandaigdigang entablado. Alas 8 ng umaga, dumating ang delegasyon ng mga mamumuhunang Aleman mula sa LAX. Pinangunahan sila ni Klaus Schmidt, ang chairman ng Heidelberg Group, kasama ang 5 iba pang ehekutibo. Ang $200 milyong na kanilang ipupuhunan ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Johnson Technologies. Nais naming makita kung ang teknolohiya ng Amerika sa dekuryenteng sasakyan ay tunay ngang nasa antas na aming hinahanap. Malamig at kalmado ang boses ni Chairman Klaus. Ipinapakita nito ang pagiging perpeksyonista ng industriya ng sasakyan sa Alemanya. Kahit na isinalin ng isang interpreter, ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Sinalubong sila ni CEO Robert Johnson nang may pinakamataas na paggalang, ngunit ang mga ekspresyon ng mga Aleman ay nanatiling may pag-aalinlangan. Wala silang tiwala sa teknolohiya ng isang kumpanyang Amerikano. Alas 9:30 ng umaga, sa Technical Research Lab sa ICA, 12 palapag, abala ang lahat sa huling pagsusuri. Ang $10 milyong na battery cooling system ay nasa gitna ng mesa. Ang mga komplikadong tubo, sensor, at transparent na mga tubo kung saan dumadaloy ang cooling liquid ay parang mga ugat ng isang buhay na organismo. May kumpiyansang sinuri ni Michael Thompson ang sistema. Hanggang kahapon, perpekto ang lahat. Temperatura, presyon, bilis ng sirkulasyon, lahat ng mga indicator ay nasa normal na saklaw. Huwag kang mag-alala, Emily. Perpekto ang sistemang ito, puno ng kumpiyansa ang boses ni Michael, ngunit ang kumpiyansang iyon ay malapit ng mabasag. Abala rin ang mga tekniko sa pag-set up ng malaking monitor para sa presentasyon at paglalagay ng iba't ibang mga kagamitan sa pagsukat. Handa na ang lahat. Alas 10:15 ng umaga, isang kakaibang pangyayari ang naganap habang sinusuri ang sistema. Isang babala ang tumunog mula sa temperature sensor. Ang matinis na tunog ay pumuno sa laboratorio. Sinuri ng isa sa mga tekniko ang monitor. Lumagpas po sa normal na saklaw ang temperatura. Ano? Patingin nga. Nagmamadaling lumapit si Michael. Sa screen, isang pulang ilaw ng babala ang kumikislap. Ang temperatura ng baterya ay lumampas na sa 65 degrees Celsius. Ang normal na saklaw ay dapat na mas mababa sa 45 degrees Celsius. Iset nyo ang cooling fan sa maximum, utos ni Michael. Ngunit kahit na itinaas ang bilis ng fan, patuloy pa ring tumataas ang temperatura. Malinaw na may mas malalim na problema. Lumipas ang 30 minuto, ngunit hindi pa rin nalulutas ang problema. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Nagsimulang maging irregular ang sirkulasyon ng cooling liquid. Mukhang may problema sa circulation pump. Maingat na, sabi ng isang batang inhinyero. Ngunit umiling si Michael. Hindi, normal ang pump. Suriin ninyong muli ang heat exchanger. Mali ang hatol ni Michael. Ngunit nais niyang protektahan ang kanyang autoridad. Hindi niya masabi sa harap ng kanyang mga tauhan na hindi niya alam. Alas 11 na. Isang oras na lang bago ang presentasyon at ang sistema ay lalong nagiging hindi matatag.
Ang temperatura ay umabot na sa 75 degrees Celsius at nagsimula nang marinig ang isang kakaibang ingay mula sa cooling liquid. Sa conference room sa labing palapag, nakikipag-usap si Emily sa mga mamumuhunang Aleman. Ngunit ang kanyang isip ay nasa technical research lab sa labing palapag. Kanina pa niya napapansin na abala ang mga tekniko. Ginoong Johnson, makikita na ba natin ang demonstrasyon pagkatapos ng 30 minuto? Tanong ni Chairman Klaus. Pilit nang ngumiti si Emily. Siyempre po, kasalukuyan pong ginagawa ng aming mga tekniko ang huling pagsusuri. Ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Kumakabog ang kanyang dibdib at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. May kutob siyang may mali. Nagpadala siya ng text kay Michael. Kumusta ang sitwasyon? Ngunit walang dumating na sagot. Lalo lang lumaki ang kanyang kaba. Alas 11:45 ng umaga, nangyari ang pinakamasamang sitwasyon. Ang battery cooling system ay tuluyan ng huminto. Kasabay ng isang malakas na ingay, natigil ang sirkulasyon ng cooling liquid. Lahat ng monitor ay nagpakita ng pulang ilaw ng babala at ang tunog ng alarma ay pumuno sa laboratorio. Punyeta, napamura si Michael. Wala na ang kanyang karaniwang maginoong anyo. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo at basa na ang kanyang damit. I-reboot nyo. Hindi po gumagana, sir. Tuluyan na pong bumagsak. Namutla ang mga mukha ng mga tekniko. Sa loob ng 15 minuto, kailangan nilang ipakita ang sistema sa harap ng mga Aleman na mamumuhunan, ngunit hindi ito gumagana. Sinubukan ni Michael ang lahat. Pinatay at binuksan ang power, pinalitan ang cooling liquid, at muling inayos ang mga sensor, ngunit walang epekto. Baka po sa software ang problema? Suriin din po natin ang hardware. Palitan po natin ang mainboard. Naglipa na ang mga mungkahi ng mga tekniko, ngunit lahat ay haka-haka lamang. Walang sinuman ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Parang ulan ang pawis na dumadaloy sa noo ni Michael. Ang karerang binuo niya sa loob ng 5 taon ay nasa bingit ng pagguho at higit sa lahat, hindi matanggap ng kanyang pride na magmukhang walang silbi sa harap ni Emily. 5 minuto bago mag-alas 2, umakyat si Emily sa 12 sa palapag. Naghihintay na ang mga mamumuhunang Aleman, ngunit hindi pa rin nagsisimula ang demonstrasyon. Sa sandaling binuksan niya ang pinto ng lab, namutla si Emily. Ang sistema ay tuluyan ng huminto at ang mga tekniko ay nagkakagulo. Michael, anong nangyayari? Nanginginig ang boses ni Emily. Ito ang sandali kung saan guguho ang proyektong 3 taon niyang pinaghirapan. Emily, pasensya na. Biglang nagkaproblema ang sistema. Nagsimulang magpaliwanag si Michael, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Emily. Naghihintay sa ibaba ang mga mamumuhunan na may dalang-dalang $100 milyong. Naninikip ang kanyang dibdib. Hirap siyang huminga. Nanlalamig ang kanyang mga daliri at parang bibigay ang kanyang mga tuhod. Anong gagawin natin? Malulutas ba natin ito ngayon din? Sa desperadong tanong ni Emily, hindi makasagot si Michael. Sa totoo lang, hindi niya alam ang solusyon. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Wala na tayong oras. Naghihintay na ang mga Aleman. Tumaas ang boses ni Emily. Bihira itong mangyari sa kanya na laging kalmado. Ito ay dahil sa matinding stress. Mula sa conference room, maririnig ang mga boses ng pagkadismaya ng mga Aleman. Hindi na maaaring ipagpaliban pa ang sitwasyon. Sa desperasyon, tumingin si Emily sa pasilyo. Doon, nakita niya si Joey Reyes na dumaan, nakasuot ng uniforme ng maintenance. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito papansinin. Ngunit ngayon, kahit sa patalim, ay kakapit siya. At sa sandaling iyon, isang desperadong sigaw ang kumawala sa bibig ni Emily. Natigilan si Joey sa pasilyo. Narinig niya ang desperadong sigaw ni Emily. Sa loob ng 1 taon sa kumpanyang ito, hindi mabilang na beses siyang binaliwala, ngunit iba ang sandaling ito. May mainit na damdaming umusbong sa kanyang dibdib. Kaya ko pong ayusin yan. Kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa ang boses ni Joey. Lahat ng mata sa silid ay napabaling sa kanya. Isang tagapag-ayos na nakasuot ng uniforme ang nag-aalok na ayusin ang isang $10 milyong na sistema. Sinasabi mong kaya mong ayusin ang makina na iyan? Sige, kung magagawa mong ayusin yan, pakakasalan kita.
Ang desperadong sigaw ni Emily ay muling umalingaw-ngaw. Ito ay mga salitang dala ng matinding stress, ngunit nagulat ang lahat. Isang nag-aalalang ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni CEO Robert Johnson. Ang mga mamumuhunang Aleman ay nagtinginan at bahagyang ngumisi. Hindi pa sila nakakita ng ganito katawa-tawang sitwasyon. Ano naman ang alam ng isang tagapag-ayos? May bumulong, ngunit hindi natinag si Joey. Ang kanyang 3 taong karanasan sa BMW sa Germany ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Sinabi ni Chairman Klaus sa pamamagitan ng interpreter, naiintindihan ba talaga ng taong ito ang ating teknolohiya? Ang orihinal na salita sa Aleman ay mas matalas. Ngunit perpektong naintindihan ni Joy ang Aleman. 3 taon siyang nanirahan sa Munich. Naintindihan ko po ng lubusan ang inyong sistema, Chairman Schmidt, sagot ni Joey sa matatas na Aleman. Nanlaki ang mga mata ni Chairman Klaus. Hindi niya inaasahan na marunong magsalita ng Aleman ang isang Amerikanong tagapag-ayos. Marunong kang mag-Aleman? Nagtrabaho po ako sa punong tanggapan ng BMW sa Munich sa loob ng 3 taon. Dalubhasa po ako sa battery cooling systems. Sa sagot ni Joey, tumahimik ang buong silid. Namutla si Michael. Naramdaman niyang may mali. Lumuhod si Joey sa harap ng sirang sistema. Kinapa niya ang mga tubo, idinikit ang kanyang tainga para pakinggan ang tunog. Ang kanyang mga kilos ay sanay, tulad ng isang bihasang manggagawa na may 30 taong karanasan. May pumasok na hangin sa 2 linya ng heat exchanger. Iyan ang dahilan kung bakit hindi balanse ang sirkulasyon ng cooling liquid. Tumpak ang diagnosis ni Joey. Ang problemang hindi mahanap ni Michael at ng mga tekniko sa loob ng 3 oras ay nahanap niya sa loob lamang ng 5 minuto. Paano niyo po nalaman iyan? Nanginginig na tanong ng isang batang inhinyero. Ngumiti si Joey at nagpaliwanag. Iba ang pattern ng ingay. Sa normal na kondisyon, may maririnig kang mahinang whoosh. Ngunit kapag may hangin, may maririnig kang paulit-ulit na clatter. Nagtinginan ang mga mamumuhunang Aleman na may pagkamangha. Ang ganitong antas ng tumpak na diagnosis ay wala kahit sa mga karaniwang eksperto. Hindi alam ni Michael kung ano ang gagawin. Ang problemang hindi niya malutas sa loob ng 3 oras ay nalutas ng isang tagapag-ayos sa loob ng 5 minuto. Nasaktan ang kanyang pride at napahiya siya sa harap ni Emily. Hindi maaari yan. Nasuri na namin ang bahaging iyan, pagdadahilan ni Michael, ngunit itinuro na ni Joey ang eksaktong lokasyon ng problema. Tingnan ninyo rito. Nakikita ninyo ba ang mga bula ng hangin sa bahaging ito? Ito ay dahil hindi gumagana ng maayos ang air release valve. Ang paliwanag ni Joey ay tiyak at lohikal. Isa-isang tumango ang mga tekniko. Napakalinaw ng kanyang paliwanag. Kinuha ni Joey ang mga kailangang kasangkapan mula sa kanyang toolbox. Isang spanner, isang Allen wrench, isang pressure gauge. Sanay na sanay niyang gamitin ang lahat ng ito. Una, tatanggalin natin ng tuluyan ang presyon sa sistema. Pagkatapos, aalisin natin ang air release line. Tumpak at mabilis ang mga kilos ni Joey. Daan-daang beses na niyang ginawa ito sa BMW sa loob ng 3 taon. Ang mga mamumuhunang Aleman ay lalong naging interesado sa kanyang profesionalismo. Ang taong ito ay isang tunay na eksperto. Ang kanyang mga kilos ay katulad ng sa ating mga tekniko, bulong ni Chairman Klaus sa isang kasamahan sa Aleman. Narinig ni Joey ang mga salita ngunit hindi nagpahalata. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho ng may konsentrasyon. Pagkalipas ng 30 minuto, lahat ay humanga sa husay ni Joey. Ang komplikadong cooling system ay parang extension ng kanyang katawan, tapos na ang pag-alis ng hangin. Ngayon, muli nating ilalagay ang cooling liquid. Nang pihitin ni Joey ang balbula, isang mahinang tunog ang nagsimulang marinig mula sa sistema. Ibang-iba ito sa kanina isang normal na tunog. Chairman, ang taong ito ay isang tunay na dalubhasa. Maging ang aming pinakamahusay na mga tekniko ay hindi ito malulutas ng ganito kabilis, sabi ng isa sa mga Alemang tekniko kay Chairman Klaus. Tumatagaktak ang pawis sa noo ni Joey, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Ang ganitong uri ng pag-aayos ay pang-araw-araw na gawain para sa kanya. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, tumayo si Joey. Pinagpagan niya ang kanyang mga kamay at itinuro ang sistema. Tapos na,
Subukan ninyo. Nanginginig ang kamay ni Emily nang pindutin niya ang start button. Ang sistema ay nagsimulang gumana ng maayos. Lahat ng mga indicator ay bumalik sa normal na saklaw at ang temperatura ay naging matatag. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Michael ang monitor. Ang problemang hindi nila malutas sa loob ng 3 oras ay ganap na nalutas. At ang mas nakakamangha, pagkatapos ayusin ni Joey, ang kahusayan ng sistema ay tumaas ng 15%. Mas mahusay pa ito kaysa sa orihinal na disenyo. Personal na sinuri ni Chairman Klaus ang sistema. Sa kanyang 40 taong karanasan sa industriya ng sasakyan, ito ay isang perpektong pag-aayos. Napakahusay, bulalas ni Chairman Klaus. Tumango rin ang iba pang mga mamumuhunang Aleman. Kung ganito ang antas ng kanilang teknikal na kakayahan, ito na ang hinahanap namin. Ituloy natin ang kontrata. Kahit na sa pamamagitan ng interpreter, lahat sa silid ay nagsaya. Ito ang sandali kung saan naisara ang $200 milyong na kontrata. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Emily si Joey, isang tagapagligtas na lumitaw sa sandali ng kawalan ng pag-asa. Namutla si Michael. Ito ang sandali kung saan nabunyag ang kanyang kawalan ng kakayahan at higit sa lahat, tuluyan na siyang napahiya sa harap ni Emily. Paano nangyaring ang isang tagapag-ayos? Bulong ni Michael, ngunit wala nang nagbigay pansin sa kanya. Lahat ng atensyon ay nakatuon kay Joey. Direktang nagtanong ang mga mamumuhunang Aleman kay Joey. Anong proyekto ang hinawakan mo sa BMW? Nasa team po ako na nag-develop ng cooling system para sa i-series na dekuryenteng sasakyan. Sa sagot ni Joey, nagningning ang mga mata ni Chairman Klaus. Ang BMW i-Series ay ang pinakatampok na teknolohiya ng Alemanya. Naging matagumpay ang presentasyon. Mas mataas pa sa inaasahan ang ibinigay na rating ng mga mamumuhunang Aleman at naging paborable pa ang mga kondisyon ng kontrata. Lumapit si Emily kay Joey. Maraming salamat. Kung wala ka, tumango si Joey. Sa kanyang mga mata, bumalik ang kumpiyansa na mayroon siya sa Germany 1 taon na ang nakalipas. Ginawa ko lang po ang dapat. Ngunit alam ng lahat na hindi ito isang ordinaryong bagay, kundi isang himala, at ang taong gumawa ng himalang ito ay hindi isang simpleng tagapag-ayos. Tinitigan ni CEO Robert Johnson si Joey at naisip, hindi ko maaring pakawalan ang taong ito. Siya ang tunay na bayani na nagsara ng pinakamahalagang kontrata sa kasaysayan ng kumpanya. Tanging si Michael lamang ang nasa isang sulok. Mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Naramdaman niyang nanganganib ang kanyang posisyon at ganap na nagbago ang tingin ni Emily. Pag-alis ng mga mamumuhunang Aleman, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa conference room. Tinitigan ni CEO Robert Johnson si Joey at nagsalita. Ginoong Reyes, totoo bang nagtrabaho ka sa BMW? Tumango si Joey. Wala nang dahilan para itago pa ito. Mas mabuti pang sabihin ang totoo. Mula 2020 hanggang 2023, nasa Research and Development Team po ako sa punong tanggapan sa Munich. Ang disenyo ng battery cooling systems para sa dekuryenteng sasakyan ang aking espesyalidad. Namutla si Emily. Ngayon niya natanto kung anong klasing tao ang binaliwala niya sa loob ng 1 taon, parang may kumirot sa kanyang dibdib. Pero bakit? Bakit ka nagtatrabaho dito bilang isang tagapag-ayos? May stage 2 lung cancer po ang aking ina. Nahihirapan po siyang magpagamot ng mag-isa kaya bumalik ako. Sa simpleng paliwanag ni Joey, tumahimik ang buong silid. Ito ang kuwento ng isang taong isinuko ang tagumpay para sa kanyang pamilya. Hindi makatayo si Emily mula sa kanyang upuan. Parang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Ang mga alaala ng pagiging invisible ni Joey sa kanya sa loob ng 1 taon ay bumalik na parang alon. Ang mga pagkakataong nagkakasalubong sila sa pasilyo at hindi man lang niya tinitingnan. Ang mga sandaling hinahamak siya ni Michael at wala siyang sinasabi. Lahat ay nakakahiya. Patawad. Patawarin mo ako, nanginginig ang boses ni Emily. Namasa ang kanyang mga mata. Ngayon niya napagtanto kung gaano siya nabulag ng pagkiling. Umiling si Joey. Ayos lang po. Kahit sino naman po siguro ay ganoon ang iisipin. Hindi niyo naman po alam ang sitwasyon. Ang mapagkumbabang salita ni Joey ay lalong nagpabigat sa puso ni Emily. Ang isiping binaliwala niya ang ganitong tao sa loob ng 1 taon ay nagpaliit sa kanyang tingin sa sarili.
Nasa isang sulok si Michael, mahigpit na kinuyom ang kamao. Ang sitwasyon ay tuluyang bumaliktad. Ang problemang hindi niya malutas sa loob ng 3 oras ay nalutas ng isang tagapag-ayos sa loob lamang ng 1 oras. Ang mas malaking problema ay ang reaksyon ni Emily. Ang tingin niya kay Joey ay ganap na nagbago, isang halo ng paggalang at pagsisisi. Ang taong ito, inaagaw niya ang pwesto ko, isang alarma ang tumunog sa isip ni Michael. Ang kanyang plano ng pagpapakasal kay Emily, ang yaman ng pamilya Johnson lahat ay nanganganib. Ano na ang plano mo ngayon? Maingat na tanong ni Michael. Malinaw na kung mananatili si Joey sa kumpanya, manganganib ang kanyang posisyon. Sumingit si CEO Robert Johnson. Ang kanyang instinct bilang negosyante ay gumana. Ginoong Reyes, gusto mo bang opisyal na magtrabaho sa aming kumpanya? Nais kong ialok sa iyo ang posisyon ng technical director. Bahagyang nag-atubili si Joey. 1 taon siyang namuhay bilang isang tagapag-ayos at nasanay na sa simpleng buhay. Ano po ang mga kondisyon? $150,000 na sahod kada taon, performance bonus, at buong suporta sa pagpapagamot ng iyong ina. Nagningning ang mga mata ni Joey sa alok ni Robert. Ang pagpapagamot ng kanyang ina ang kanyang pinakamalaking alalahanin at ngayon ay gagaan na ito. Nagulat din si Emily at napatingin sa kanyang ama. Ang $150,000 ay halos kapantay ng sahod ni Michael. Nag-alok pa ng mas malaking plano si CEO Robert. At Ginoong Reyes, may isa pa akong alok. Gusto mo bang pamunuan ang aming susunod na henerasyong proyekto sa pag-develop ng dekuryenteng sasakyan? Nagningning ang mga mata ni Joey. Hindi niya inaasahan ito. Susunod na henerasyong dekuryenteng sasakyan? Ngayon, humanga ang mga mamumuhunang Aleman sa ating teknikal na kakayahan. Nagbabalak silang mag-alok ng mas malaking proyekto, isang 5 taong, $500 milyong na pandaigdigang proyekto sa pag-develop ng teknolohiya para sa dekuryenteng sasakyan. Napigil ng lahat sa silid ang kanilang hininga. $500 milyong, isang napakalaking proyekto. Ang iyong karanasan sa BMW, Ginoong Reyes, ang susi, ang mataas na kalidad na teknolohiya para sa dekuryenteng sasakyan na nakakatugon sa pamantayan ng Europa, iyan mismo ang kailangan natin. Sa labas, tila nagagalak si Michael, ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang galit. Kailangan niyang gumawa ng plano. Congratulations, Ginoong Reyes. Isang karangalan na makatrabaho ka. Ngunit habang nakikipagkamay, isang malamig na kislap ang nasa kanyang mga mata. Iniisip na niya kung paano aalisin si Joey. May sakit ang ina niya. Kung ganoon, may kahinaan siya. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa isip ni Michael. Determinado siyang gawin ang lahat, anuman ang paraan. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Michael sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto at umupo sa harap ng kanyang computer. Joey Reyes. Ang ina niya ay may lung cancer. Nagsimula siyang maghanap ng mga kontak na maaaring mag-imbestiga sa personal na impormasyon. Kailangan niyang hanapin ang kahinaan ni Joey kahit sa iligal na paraan. $500 milyong na proyekto. Akin dapat iyon, isang malupit na kislap ang nasa mga mata ni Michael. Handa siyang gawin ang lahat para kay Emily at sa pera. Ang gastos sa pagpapagamot ng kanyang ina ang kahinaan niya. Kung gagamitin ko iyon, isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Michael. Nay, may magandang balita po ako. Ang masayang boses ni Joey ay umabot sa kanyang inang nakahiga sa ospital. Talaga anak? Ano yun? Pinagkatiwalaan po ako ng isang malaking proyekto sa kumpanya. Hindi na po natin kailangang mag-alala sa gastos sa pagpapagamot at kinilala na rin po ako bilang isang tunay na inhinyero. Masaya si Joey. Pakiramdam niya ay matatapos na rin ang 1 taon ng paghihirap. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang at kung gaano katindi ang kaaway na si Michael. Lumipas ang 2 linggo mula nang italaga si Joey bilang technical director. Ang bagong R&D Center sa ICA-12 palapag ay puno ng sigla. Sa mga makabagong kagamitan, malawak na espasyo, at sa ilalim ng ekspertong pamumuno ni Joey, mabilis na umuusad ang proyekto. Halos araw-araw bumibisita si Emily sa R&D Center. Interesado siyang panoorin ang proseso ng pagtatrabaho ni Joey.
Ang kanyang pagiging focus, ang sistematikong paraan niya sa paglutas ng mga problema lahat ay kahanga-hanga. Joey, kung titingnan ng blueprint na ito, 30% itong mas mahusay kaysa sa umiiral na sistema na mamanghang sabi ni Emily habang nakatingin sa monitor. Ngumiti si Joey at nagpaliwanag. Ito ay isang kombinasyon ng mga teknik na natutunan ko sa BMW at mga bagong ideya. Ganap kong binago ang paraan ng pagpapakalat ng init. Ang kanilang pag-uusap ay naging natural at komportable, isang bagay na hindi maisip 2 linggo na ang nakalipas. Biglang may emergency call mula kay CEO Robert. Joey, Emily, pumunta kayo ngayon din sa conference room. May tawag mula sa Germany. Pagdating nila sa conference room, puno ng kagalakan ang mukha ni Robert. Direktang tumawag si Chairman Klaus. Nais nilang mag-alok ng isang partnership para sa pagpasok sa buong merkado ng de-kuryenteng sasakyan sa Europa. 5 taon, $1 bilyong na proyekto. Napabuntong hininga si Emily. $1 bilyong, ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng kumpanya. May isang kondisyon, kailangang si Ginoong Reyes ang mamuno sa buong proyekto. Lubos silang nagtitiwala sa kanyang teknikal na kakayahan. Nag-aalangan si Joey. Hindi siya sigurado kung kaya niyang dalhin ang ganito kalaking proyekto ng mag-isa. Samantala, sa pasilyo, narinig ni Michael ang pag-uusap na milipit ang kanyang mukha sa galit. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao at nagnitngit ang kanyang mga ngipin. $1 bilyong na proyekto. Mapupunta sa gagong yon? 5 taon siyang nagtrabaho sa kumpanyang ito. Naghihintay ng ganitong pagkakataon. Ngunit isang tagapag-ayos na bigla na lang sumulpot ang kukuha ng lahat. At si Emily, mukhang tuluyan nang nahulog sa kanya. Kung wala lang ang gagong yon, isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ni Michael. Panahon na para gamitin ang kahinaan ni Joey. Nang gabing iyon, nakipagkita si Michael sa isang pribadong investigador. Sa isang sulok ng isang coffee shop, iniabot niya ang isang sobre. Alamin mo ang lahat tungkol sa ina ni Joey Reyes. Mga gastos sa ospital, lahat. 3 araw ang lumipas, nakatanggap si Joey ng tawag mula sa ospital. Ginoong Reyes, biglang lumala ang kondisyon ng inyong ina. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Namutla si Joey. Halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Habang nagmamadaling nag-iimpake si Joey para umalis sa opisina, hinarang siya ni Michael sa pasilyo. Joey, anong nangyari? Hindi maganda ang itsura mo, may peking pag-aalala sa boses ni Michael. Kailangan ng ina ko ng emergency surgery. Pupunta na ako sa ospital. Naku, nakakalungkot naman. Pero, ang suporta ng kumpanya sa pagpapagamot ay para lamang sa regular na treatment. Hindi kasama ang emergency surgery. Sa mga salita ni Michael, parang gumuho ang mundo ni Joey. Kailangan niya ng $50,000. Pero may paraan para matulungan kita. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Michael. Personal kitang papahiramin ng $50,000. Kapalit nito, bitiwan mo ang proyekto sa Europa. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Joey si Michael. Anong sinasabi mo? Simple lang, ibigay mo sa akin ang posisyon bilang pinuno ng proyekto sa Europa. Kapag ginawa mo yon, ako na ang bahala sa operasyon ng nanay mo at susuportahan ko pa ang mga susunod niyang pagpapagamot. Ang alok ni Michael ay parang tukso ng demonyo. Pinagpipilian niya si Joey sa pagitan ng kanyang pangarap at pagmamahal sa pamilya. Wala ka ng oras. Nasa panganib ang nanay mo. Magdesisyon ka na ngayon, giit ni Michael. Tumingin si Joey sa labas ng bintana. Mula roon, tanaw niya ang ospital kung saan naghihintay ang kanyang ina. Sige, bibitiwan ko ang proyekto, nanginginig ang boses ni Joey. Isinuko niya ang pangarap ng kanyang buhay at tumakbo papunta sa ospital. Kinabukasan, sa conference room, nagdeklara si Joey. Paumanhin, ngunit binibitiwan ko na ang proyekto sa Europa. Nagulat sina Robert at Emily. Bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Emily. Kakaiba ang ekspresyon ni Joey. May personal po akong dahilan. Si Michael na po ang papalit sa akin. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Michael habang humahakbang pasulong. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Mukhang may pinagdadaanan si Joey, ngunit may naramdamang mali si Emily. Hindi siya makapaniwala na bigla na lang susuko si Joey na napakasigasig sa proyekto kahapon. 1 linggo matapos pamunuan ni Michael ang proyekto,
Sumabog ang problema. Sa isang video conference kasama ang team mula sa Germany, nagkaroon ng teknikal na pagkakamali. Ang disenyong ito ay ganap na mali. Galit na sabi ni Chairman Klaus. Ang disenyong iprinisenta ni Michael ay hindi nakakatugon sa pamantayan ng BMW. Paumanhin po, muli po naming susuriin. Pagdadahilan ni Michael habang pinagpapawisan, ngunit malaki na ang pagkadismaya ng team mula sa Germany. Nasaan si Ginoong Joey Reyes? Gusto namin siyang direktang makausap. Namutla si Michael. Ito ang sandali kung saan nabunyag na hindi niya kayang isulong ang proyekto nang walang tulong ni Joey. Naghinala si Emily at nagsimulang mag-imbestiga. Ang biglaang pag-atras ni Joey at ang kahina-hinalang kilos ni Michael dapat may koneksyon. Nang suriin niya ang mga record ng ospital, isang nakakagulat na katotohanan ang kanyang natuklasan. Ang bayad sa operasyon ng ina ni Joey ay nabayaran na at nagmula ito sa personal na account ni Michael. Huwag mong sabihing, binlackmail ni Michael si Joey? Kumabog ng mabilis ang puso ni Emily. Kung totoo iyon, lalo pang nag-imbestiga si Emily. Inobserbahan niya ang mga kilos ni Michael at sinuri ang mga bakas sa kanyang computer. Sa wakas, natagpuan ni Emily ang tiyak na ebidensya. Isang email correspondence sa pagitan ni Michael at ng isang pribadong investigador. Pagsisiyasat sa impormasyon ng ina ni Joey Reyes, kumpleto na. Maaaring i-blackmail gamit ang bayarin sa ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Emily. Ngayon niya nalaman kung gaano kasama si Michael. Kasabay nito, isang matinding galit ang kanyang naramdaman. Naisip niya kung gaano nagdusa si Joey, ang sakit ng pagsuko sa pangarap para sa pamilya. Napakasama nito, nagpasya si Emily na puntahan agad si Joey. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan at pigilan ang masamang balak ni Michael. Ngunit hindi niya alam na naghahanda si Michael ng mas malaking patibong, isang huling plano para tuluyang pabagsakin si Joey. Samantala, sa pasilyo ng ospital, habang binabantayan ang kanyang ina, pinag-isipan ni Joey kung tama ba ang kanyang desisyon. Ang kalusugan ng kanyang ina kapalit ng kanyang pangarap. Ito na nga ba ang pinakamahusay na paraan? Ipinrint ni Emily ang ebidensya mula sa email at nagtungo sa ospital. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang manibela. Sumasakit ang kanyang dibdib sa pag-iisip kung gaano nahirapan si Joey. Nang makita niya si Joey sa pasilyo ng ospital, nakaupo ito sa isang silya, nakayuko ang ulo. Halatang magdamag siyang nagbantay sa silid ng kanyang ina. May balbas na siya at malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakakaawa ang kanyang itsura. Joey, sa maingat na tawag ni Emily, itinaas ni Joey ang kanyang ulo. Nagulat siya. Emily? Anong ginagawa mo rito? Nalaman ko na kung ano ang ginawa ni Michael. Iniabot ni Emily kay Joey ang mga pre-nint na email. Unti-unting nanigas ang mukha ni Joey. Ano to? Nanginginig ang kanyang boses. Nang makita ang ebidensya ng planadong sabwatan ni Michael, isang matinding galit ang bumalot sa kanyang buong katawan. Pinamanmanan at binlackmail niya ang nanay ko? Mahigpit na kinuyom ni Joey ang kanyang kamao. Alam niyang masamang tao si Michael, ngunit hindi niya akalaing ganito siya kasama. Akala ko, ginawa ko ito para sa nanay ko. Namasa ang mga mata ni Joey. Ang katotohanang ginamit ang kanyang mabuting intensyon ay napakasakit. Inilagay ni Emily ang kanyang kamay sa balikat ni Joey. Hindi ikaw ang nagkamali, Joey. Si Michael ang napakatuso. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Joey. Emily, gusto mo bang batiin ang nanay ko? Nag-atubili si Emily. Iniisip niya kung ayos lang ba na bigla siyang bumisita. Okay lang ba? Marami akong ikinuwento sa kanya tungkol sa iyo. Gusto kanyang makilala. Binuksan ni Joey ang pinto ng silid. Nakahiga sa kama ang kanyang ina. Wala na ang oxygen mask, ngunit halatang mahina pa rin siya. Nay, nandito po si Emily. Ang anak po ng may-ari ng kumpanya. Ah, ikaw pala? Mahina ngunit may init ang boses ng kanyang ina. Ngumiti siya nang makita si Emily. Magandang araw po. Ako po si Emily Johnson. Magalang na bati ni Emily. Iniabot ng ina ni Joey ang kanyang kamay. Madalas kang ikuwento ni Joey. Isang napakagaling na tao ka raw. Isang mainit na damdamin ang naramdaman ni Emily.
Nagpapasalamat siyang pinupuri siya ni Joey. Mula pagkabata, mabait na si Joey. Mula nang mamatay ang tatay niya, ako na lang lagi ang iniisip niya, sabi ng ina ni Joey. Napatingin si Emily kay Joey. Nahihiya siyang umiwas ng tingin. Nang mabalitaan kong nagtagumpay siya sa Germany, sobrang saya ko. Pero nang sabihin kong may sakit ako, iniwan niya ang lahat para bumalik. Namasa ang mga mata ng kanyang ina. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Parang sinira ko ang buhay ng anak ko. Hindi po, ginang, taus-pusong sabi ni Emily. Si Joey po ay isang napakagaling na tao. Ang pagmamahal niya sa pamilya. Saan ka pa makakahanap ng ganoong tao? Sa mga salita ni Emily, nagulat si Joey at napatingin sa kanya. Ramdam niya ang sinseridad. Dahil po kay Joey, nagkaroon kami ng malaking tagumpay. Dapat niyo po siyang ipagmalaki. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ng kanyang ina. Talaga? Nakatulong pala ang Joey ko. Paglabas sa silid, muling nag-usap sina Emily at Joey sa pasilyo. Hindi natin ito maaaring palampasin, sabi ni Joey habang tumatayo. Kahit na mahinahon siya, iba ngayon. Kailangang managot si Michael, tumango si Emily. Tutulong ako. Sabay nating ilalabas ang lahat ng kasamaan ni Michael. Umupo sila sa isang cafe at nagplano. Inilabas ni Emily ang kanyang laptop. Una, kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Siguradong may iba pang file sa computer ni Michael. Tumango si Joey. At kailangan din nating ipaalam ang katotohanan sa mga mamumuhunang Aleman na sinisira ni Michael ang proyekto. Kinabukasan ng umaga, maagang pumasok si Emily at hinalughog ang opisina ni Michael bago pa ito dumating. Binuksan niya ang computer at sinuri ang mga file. Mas nakakagulat na mga bagay ang lumabas. Mga detalye ng bayad sa pribadong investigador, detalyadong plano para pabagsakin si Joey. Ang taong ito. Kinopya ni Emily ang lahat sa isang USB. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit tiniis niya. Bigla, may narinig siyang mga yabag mula sa pasilyo. Maagang dumating si Michael. Mabilis na pinatay ni Emily ang computer at umalis. Emily, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Naghihinalang tanong ni Michael. Kalmadong sumagot si Emily. Tiningnan ko lang ang ilang mga dokumento ng proyekto. Direktang kinontak ni na Joey at Emily si Chairman Klaus. Sa pamamagitan ng isang video conference, lihim nilang ipinaalam ang katotohanan. Nakakagulat. Hindi ko akalaing ganoong tao pala si Michael. Seryoso ang mukha ni Chairman Klaus. Mula sa simula, si Ginoong Reyes ang gusto naming makatrabaho. Malaki ang pagkakaiba sa teknikal na kakayahan. Tumango si Joey. Susuriin kong muli ang mga disenyong isinumite ni Michael. Marami sigurong kailangang baguhin. Kung ganoon, magkaroon tayo ng opisyal na pulong bukas. Sa pagkakataong ito, wala si Michael, mungkahi ni Chairman Klaus at sumang-ayon sina Joey at Emily. Naramdaman ni Michael na may mali. Palaging nagbubulungan sina Emily at Joey at wala na siyang natatanggap na tawag mula sa panig ng mga Aleman. Nahuli na ba ako? Hindi. Wala dapat silang ebidensya, ngunit lalo lang lumalaki ang kanyang kaba. Nagsimula siyang magplano ng mas masamang bagay. Nang gabing iyon, lihim na pumasok si Michael sa kumpanya at nagtanim ng virus sa computer ni Joey. Plano niyang burahin ang lahat ng file ng proyekto. Ito na ang katapusan mo, Joey. Tapos ka na. May kabaliwan sa mga mata ni Michael. Kinabukasan ng umaga, nang buksan ni Joey ang kanyang computer, nawala ang lahat ng file. Ngunit inaasahan na niya ito. Naghanda na sila ni Emily ng backup at ang mas mahalaga, naiwan sa computer logs ang record ng iligal na pag-access ni Michael. Nahuli rin ng security camera ang kanyang ginawa. 2:00 ng hapon, nagsimula ang video conference kasama ang mga Aleman. Dumalo rin si CEO Robert at si Michael. Paumanhin, ngunit bago magsimula ang pulong, may mahalaga akong anunsyo, sabi ni Emily habang tumatayo. At inilabas niya ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap. Ang blackmail ni Michael, ang sabotahe, ang computer hacking, lahat ng kanyang kasamaan ay nabunyag. Namilipit sa gulat ang mukha ni CEO Robert. Michael, totoo ba ito? Hindi na makapagdahilan si Michael. Ang video mula sa security camera ay hindi maikakailang ebidensya. Mula sa screen ng video conference, nagsalita si Chairman Klaus. Mula sa simula, si Ginoong Reyes ang gusto naming makatrabaho. Ngayon, opisyal na nating simulan ang proyekto.
Nagkatinginan sina Joey at Emily at ngumiti. Sa wakas, nanalo ang katotohanan. Nasa gitna ng conference room si Michael, tumatanggap ng tingin mula sa lahat at gumuho. Ang malinaw na imahe ng kanyang ginawa sa security camera ay hindi na niya maikakaila. Patawad, patawarin niyo ako. Ngunit malamig ang ekspresyon ni CEO Robert. Ang isang empleyadong pinagkatiwalaan niya sa loob ng 5 taon ay nagtaksil ng ganito. Kumukulo ang kanyang galit. Michael, magsulat ka ng resignation letter ngayon din at umalis ka. Hindi, tanggal ka na at magsasampa kami ng kaso. Tumahimik ang buong silid. Lahat ng empleyado ay nagpipigil ng hininga. Pinapanood ang mga pangyayari. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Reyes at humingi ka ng tawad sa kanyang ina. Alam mo ba kung gaano kasama ang ginawa mo? Nanginginig ang boses ni Robert. Hindi niya mapapatawad si Michael na nagbanta sa kaligayahan ng kanyang anak at nagpahirap sa isang mahusay na tao. Nanginginig ang mga binti ni Michael habang lumalapit kay Joey. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, ngunit walang awa si Joey. Ginoong Reyes, patawarin mo ako. Masyado akong naging sakim. Malamig na tinitigan ni Joey si Michael. Ang pag-blackmail gamit ang kanyang ina, ang computer hacking, lahat ng kasamaan ay bumalik sa kanyang isipan. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Ngunit ang pagpapatawad ay ibang usapan, matigas na sabi ni Joey na lalong nagpayuko kay Michael. Humingi ka ng tawad ng personal sa aking ina at huwag mo nang uulitin ito kailanman. Iyon ang huling mga salita ni Joey kay Michael. Dinala ng mga security guard si Michael palabas ng kumpanya. Kinabukasan, isang espesyal na anunsyo ang ginanap sa malaking auditorium ng Johnson Technologies kung saan naroon ang lahat ng empleyado. Umakyat sa entablado si CEO Robert at kinuha ang mikropono. Ngayon, may mahalaga akong anunsyo sa inyong lahat. Itinatalag ako si Ginoong Joey Reyes bilang Chief Technology Officer o CTO ng ating kumpanya. Nagpalakpakan ang lahat. 1 taon na ang nakalipas. Isang tagapag-ayos lamang si Joey, ngunit ngayon, siya na ang sentro ng inobasyon ng kumpanya. Ang kanyang pambihirang talento at karakter ang magdadala sa ating kumpanya sa pandaigdigang entablado. Nang umakyat si Joey sa entablado, lalo pang lumakas ang palakpakan, puno ng paggalang at pag-asa ang tingin ng mga empleyado. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Lilikha tayo ng isang kumpanya kung saan lahat tayo ay sabay-sabay na uunlad. Ang mapagkumbabang salita ni Joey ay nakaantig sa mga empleyado. Nang hapong iyon, personal na lumipad si Chairman Klaus papuntang Los Angeles para sa formal na pagpirma ng $1 bilyong na kontrata. Ginoong Reyes, isang karangalan na makatrabaho ka. Taus-pusong ngumiti si Chairman Klaus at inilahad ang kanyang kamay. Ako rin po ay natutuwa na makikipagtulungan sa mahuhusay na tekniko ng Alemanya. Sa sandaling nilagdaan ang kontrata, ang Johnson Technologies ay naging isang pandaigdigang korporasyon. Nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado. Tinitigan ni Emily si Joey, puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Ang tagapag-ayos na binaliwala niya 1 taon na ang nakalipas ay siya na ngayong tagapagligtas ng kumpanya. Sa loob ng 5 taon, lilikha tayo ng isang dekuryenteng sasakyan na kayang makipagsabayan sa Tesla at BMW. Sa matapang na deklarasyon ni Joey, tumango ang mga alemang tekniko. 3 buwan ang lumipas, isang milagrosong balita ang dumating kay Joey. Halos nawala na ang mga cancer cells ng kanyang ina. Joey, anak, sinabi ng doktor na magaling na ako. Sa masayang boses ng kanyang ina, namasa ang mga mata ni Joey. Ang 1 taon at kalahating paghihirap ay sa wakas ay natapos na. Paglabas ng ospital, malusog na ang itsura ng kanyang ina. Tumaas ang kanyang timbang at masigla na siyang maglakad. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, isang magandang kumpanya, magandang paggamot. Salamat anak. Ang kalusugan niyo po, Nay, ang pinakamahalaga. Mahigpit na niyakap ni Joey ang kanyang ina. Ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay muling lumakas. Pagkatapos maging CTO si Joey, nakaranas ang kumpanya ng mabilis na pag-unlad. Ang susunod na henerasyong teknolohiya ng baterya na binuo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay gumulat sa industriya. 2 beses na mas matagal ang buhay nito kaysa sa mga umiiral na baterya at kalahati lang ang oras ng pag-charge.
Sa anunsyo ni Joey, ang buong industriya ng sasakyan sa mundo ay nagbigay pansin. Malawakang ibinalita ng media ang tungkol sa henyo na inhinyerong Pilipino. Madalas bumisita si Emily sa laboratorio ni Joey. Gusto niyang panoorin siyang magtrabaho. Joey, napakagaling mo talaga. Hindi ko akalaing posible ang ganitong teknolohiya. Dahil din ito sa iyo, Emily. Kung hindi mo inilantad ang sabwatan ni Michael, hindi ito magiging posible. Naging natural at komportable ang kanilang pag-uusap. 6 na buwan ang lumipas. Nagtayo ang Johnson Technologies ng mga sangay sa 3 bansa sa Europa. Ito ay isang mabilis na paglago dahil sa kanilang teknolohiya. Ang ating benta ay tumaas ng 300% kumpara noong nakaraang taon. Sa ulat ng CFO, nagsaya ang Board of Directors. Lahat ng ito ay mga himalang nangyari mula nang dumating si Joey. Binigyan ni CEO Robert si Joey ng isang espesyal na bonus na $500,000. Kung wala si Ginoong Reyes, mananatili tayong isang maliit na kumpanya. Dahil po ito sa pagsisikap ng lahat ng empleyado, nanatiling mapagkumbaba si Joey. Isang karakter na hindi nagbago kahit nasa tagumpay. Malaki rin ang ipinagbago ni Emily. Sa pagtatrabaho kasama si Joey, natutunan niya kung ano ang tunay na pamumuno. Ganap na nagbago ang paraan ng pakikitungo mo sa mga empleyado. Puna ng isang kasamahang ehekutibo, marami akong natutunan kay Joey na hindi dapat husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo kung ano ang tunay na kakayahan. Naramdaman ni Emily na naging mas mabuting tao siya dahil kay Joey. Kapag kasama niya ito, panatag ang kanyang loob at marami siyang natututunan. Gusto kong makatrabaho si Joey. Isang tiyak na damdamin na ang namuo sa puso ni Emily. Isang Biyernes ng gabi, nanatili sina Joey at Emily sa opisina hanggang gabi para tapusin ang isang proyekto. Salamat sa sipag mo ngayon, sabi ni Joey habang inaabutan siya ng kape. Nagpapasalamat si Emily sa kanyang maalalahaning kilos. Ikaw nga diyan, laging mas maaga sa akin at mas huling umuuwi. Tinitigan nila ang tanawin ng gabi sa Los Angeles mula sa malaking salaming bintana. Isang tahimik at payapang sandali. Kung iisipin ko ang 1 taon at kalahati na nakalipas, parang isang panaginip, malalim na sabi ni Joey. Ako rin, kapag naiisip ko ang panahong iyon, nahihiya ako na hindi kita nakita ng maayos. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sa mainit na salita ni Joey, kumabog ang puso ni Emily. Bumalik ang sigla sa buong kumpanya. Pag-alis ni Michael, ganap na nagbago ang kapaligiran. Naging mas masaya ang mga empleyado at naging maayos ang takbo ng mga proyekto. Higit sa lahat, naging pinakamahusay na magkapareha sina Joey at Emily na may pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Bukas na ang anunsyo ng bagong proyekto, di ba? Tanong ni Emily. Oo, ang plano para sa pagpasok sa Asia, South Korea, Japan, China. Baka makapasok din tayo sa aking bayan? Nagningning ang mga mata ni Joey. Kung ganoon, pwede ba akong sumama? Sa maingat na mungkahi ni Emily, ngumiti si Joey. Siyempre, mas magiging maganda kung magkasama tayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kahit hindi sabihin, alam nila ang nararamdaman ng isa't isa. 6 na buwan ang lumipas. Isang Biyernes ng gabi, dinala ni Joey si Emily sa rooftop ng kumpanya. Isang espesyal na lugar kung saan tanaw ang buong Los Angeles. Wow, hindi ko alam na ganito kaganda ang tanawin dito, namamanghang sabi ni Emily. Napakaganda ng paglubog ng araw. Minsan, pumupunta ako rito para mag-isip. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, marami rin akong pinag-isipan dito, sabi ni Joey habang nakasandal sa rehas. Iyon ay pagkatapos kong malaman ang sakit ng nanay ko. Anong mga inaalala mo noon? Maingat na tanong ni Emily habang tumatabi sa kanya. Malambot ang ekspresyon ni Joey. Kung mananatili ba ako sa Germany o babalik sa Amerika, kailangan kong pumili sa pagitan ng tagumpay at pamilya. May bakas ng pag-aalala noon sa boses ni Joey. Nagsisisi ka ba? Hindi. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Tinitigan ni Joey si Emily at ngumiti. Sa tingin na iyon, kumabog ang puso ni Emily. Kung nanatili ako sa Germany, hindi sana kita makikilala. Namula ang mukha ni Emily. Naramdaman niya ang kilig sa mga salita ni Joey. Sa malayo, kumikinang ang mga alon ng karagatan.
at isa-isang sumisindi ang mga ilaw ng lungsod para itong isang entabladong inihanda para sa kanilang dalawa. Joey, naglakas loob si Emily na magsalita. Kailangan na niyang sabihin ito ngayon. Alam mo ba kung gaano ako naging mangmang 1 taon at kalahati na ang nakalipas? Nahihiya ako na hindi kita nakita ng maayos. Umiling si Joey. Natural lang iyon. Itinago ko rin naman kasi. Hindi. Kahit nakasuot ka pa ng uniforme o suit, hindi iyon mahalaga. Mula sa simula, isa ka ng marangal na tao. Nanginginig ang boses ni Emily, mga salitang puno ng sinseridad. Nang makilala ko ang nanay mo, doon ko naintindihan kung bakit ka ganyan kabait. Ang pagmamahal mo sa pamilya, ang pag-aalala sa iba lahat ay totoo. Namasa ang mga mata ni Joey. Nagpapasalamat siyang ganito siya nauunawaan ni Emily. Malaki rin ang ipinagbago mo, Emily. Mas naging mainit ka kumpara noong una tayong nagkita. Dahil iyan sa iyo. Natutunan ko kung ano ang tunay na pamumuno, kung ano ang tunay na tagumpay. Ang kanilang pag-uusap ay natural at komportable. Ramdam nilang lubos nilang nauunawaan ang isa't isa. Isang malambot na hangin ang umihip, tinatangay ang buhok ni Emily. Natural na inayos ito ni Joey. Joey, direktang tinitigan ni Emily si Joey. Kumakabog ng mabilis ang kanyang puso, ngunit ayaw na niyang itago pa. Gusto kita, Joey. Hindi. Mahal kita. Sa pag-amin ni Emily, nagulat si Joey. Ngunit agad itong napalitan ng isang mainit na ngiti. Mahal din kita, Emily. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro noong binisita mo ang nanay ko. Hinawakan ni Joey ang kamay ni Emily. Mainit at malambot. Noong una, puro pagsisisi ang nararamdaman ko. Sobrang nagsisisi ako na binaliwala kita sa loob ng 1 taon. Ako naman, mula pa sa simula. Gusto na kita. Habang pinagmamasdan ka sa malayo, naisip kong isa kang perpeksyonista pero may mabuting puso. Naglapit ang kanilang mga mukha. Ang tanawin ng gabi sa Los Angeles ay tila yumayakap sa kanila. Ngayon sigurado na ako na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Biglang tumawa si Joey. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Emily. Naaalala mo ba 1 taon at kalahati na ang nakalipas? Sabi mo, kung magagawa mong ayusin yan, pakakasalan kita. Namula ang mukha ni Emily. Nahihiya siya sa kanyang desperadong sigaw noon. Noon, parang nawala ako sa sarili. Bakit ko nasabi iyon? Mula noon, inisip kong tadhana na iyon. Sa seryosong sabi ni Joey, nagulat si Emily. Talaga? Oo. Kahit na mga salitang dala ng desperasyon iyon, para sa akin, para itong pag-asa, na balang araw, totohanan na. Huminto si Joey at hinawakan ang 2 kamay ni Emily. Emily, pakakasalan mo ba ako? Isang taos pusong alok. Ang desperadong sigaw 1 taon at kalahati na ang nakalipas ay naging isang tunay na pangako ng pag-ibig. May mga luhang namuo sa mata ni Emily, mga luha ng kaligayahan. Oo, gusto kong magpakasal sa iyo, Joey. Mahigpit silang nagyakapan. Isang pag-ibig na ipinangako sa ilalim ng gabi sa Los Angeles. Noon, para sa makina talaga ang sinabi ko, pero ngayon, taos puso na, sabi ni Emily habang isinusubsob ang mukha sa dibdib ni Joey. Ako naman, noon, gusto kong ayusin ang makina para iligtas ang kumpanya. Ngayon, gusto kong makuha ang puso mo. Nakuha mo na. Matagal na. Nagkatinginan sila at ngumiti. Isang perpektong masayang wakas. Ano kaya ang magiging kinabukasan natin? Tanong ni Emily habang kumakapit sa braso ni Joey. Sabay nating palalaguin ang kumpanya, ipapaalam sa buong mundo ang ating teknolohiya at bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Tumango si Emily sa mga salita ni Joey. Siguradong matutuwa si nanay. Sabi niya, gusto na raw niyang makilala ang kanyang manugang. Talaga? Oo, ikaw na lang lagi ang bukang bibig niya, parang sirang plaka na. Nagtawanan sila. Mukhang may basbas na rin sila mula sa kanyang ina. Matutuwa rin si Papa. Gustong-gusto ka niya. Hinahangaan ko rin si Chairman Robert. Gusto kong maging isang mabuting ama. Siguradong magiging ganyan ka, puno ng kumpiyansang sabi ni Emily. Ilang araw ang lumipas. Inimbitahan ni na Joey at Emily ang kanilang mga pamilya para sa isang formal na engagement party. Maliit ngunit mainit na selebrasyon. Joey, anak, nakahanap ka ng isang mabuting tao.
sabi ng kanyang ina habang hawak ang kanyang kamay. Maligaya ang itsura ng kanyang inang muling lumakas. Emily, alagaan mong mabuti si Joey, nasisiyahang sabi ni CEO Robert. Ang kaligayahan ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Opo, Papa. Mamumuhay kami ng maligaya. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Emily. Ang kumpanya ay patuloy na umuunlad. Ang teknolohiya ni Joey at ang kakayahan sa pamamahala ni Emily ay nagsama, lumilikha ng perpektong teamwork. Magpakasal tayo 1 taon mula ngayon, mungkahi ni Joey, at tumango si Emily. Hanggang sa panahong iyon, palalakihin pa natin ang kumpanya. Sabay, pangako nila sa isa't isa. Isang pangako na sabay na abutin ang pag-ibig at tagumpay. At doon, ang kwento ng pag-ibig ni na Joey Reyes at Emily Johnson ay nagtapos ng may perpektong masayang wakas. Isang ugnayang nagsimula sa isang desperadong sigaw 1 taon at kalahati na ang nakalipas ay namulaklak at naging isang magandang kwento ng tunay na pag-ibig.